itong expanded centenarian law. At nagpapasalamat tayo sa ating Senate President at sa ating mga colleagues, especially to Senator Amy at bilang chairman na talaga namang pinagsikapan niyang maipasa ito. Dahil as the author of this bill, ngayong batas na, ako'y natutuwa dahil ito'y campaign promise ko sa ating mga lola at lolo. Kaya tuwan-tuwa ako. Ang daming tumatawag, nagte-text, talagang they're very thankful. Even the President kanina sabi, oh, sino ba ang author nito? Galing ah. Sabi niya, ako po, Mr. President. Ganoon. Tapos si Amy po ang nakipaglaban sa ano. So by the way, again, happy po ang mahal na Pangulo kanina no, sa Malacanang. At ayan, so good news para sa ating mga lolo at lola. Well, after 15 days after the publication of sa official gazette, no? Siyempre, pagka ano yun, 15 days, antay ka ng 15 days and then effective na yung batas. So, yun ang importante ma-publish siya sa official gazette. And then yung budget for this, wala pa siya ditong 2024, but 2025 will make sure na nando na yung budget na yan. Ang importante ngayon, yung ating mga lola at lolo, magparehistro po sa OSCA, doon sa Office of Senior Citizens Affairs. So, yun po ang importante ngayon para masiguro na matanggap nila yung kanilang benepisyo na ito na galing sa gobyerno. Ilan yung pwedeng makinabang? Well, bali, ang total na pwedeng makinabang po is 194,000. Kasi sa 80 years old, 103,000 plus. Sa 85, 57,000 plus. Sa 90, 24,000 plus. Yung 100, of course, 2,500 plus. Total of 2.2 billion. So it's not that big amount na para ibigay natin na bonus sa ating mga lola at lolo. Sir, sorry, just to be clear. Yeah. So, the-touch ay magiging original 85, 90, 100, hindi pa this year makikinabang? Next year? Bale, hindi siya kasama sa 2024 budget eh. Kaya importante magpalista na sila sa OSCA. And then, yun, lalabas niyan yung supposed to be magba-birthday ngayon ng 80, 90, o yung 80, 85, 90, 95, saka yung 100, importante magpalista sila at utang ngayon ng gobyerno, babayaran sila next year. Right, yes. May, Ang program, depende na galing. ay hindi po pwede. Kung po pwede lang natin kunin doon eh, di ba? Sa akap, sir. Don't put words into my mouth. Hindi. Ano kahalagahan itong batas sa iyo, sir, para sa atin? Well, alam naman natin yung ating mga lola at lolo, sila yung kumbaga nag-aalaga sa ating mga nagtatrabaho ngayon, malaking utang na loob natin sa kanila. Kung buhay pa yung lola at lolo ko, I'll do the same thing, di ba? Kaya yung mga lola at lolo, actually konting bonus lang ito eh sa laki ng hirap nila sa ating gobyerno, sa ating mga anak, di ba? So napakalaking bagay. Kaya ito yung pagka nakikita mo sila sa kanila, anywhere I go, any part of the country, pagka sinisigaw ko na to sa mga lola at lolo, talagang sumisigaw sila sa tuwa. Diba? Especially wala na silang pinagkakakitaan, kulang naman yung kanilang kinita noon. Kaya ito'y malaking bagay na para sa kanila. Sir, for Yes. soundbites lang, magkano yung makukuha ng mga pag-birthday to Cecil na Yes. Well, ang makukuha when you reach 80 years old, tanggap ka ng 10,000, 85, 10,000, 95, 10,000, 90, 95, yan, tigta 10,000 po yan. So dati, yung centenarian law, yung dating batas natin, 100 lang yung nakakatanggap ng 100,000. No, ngayon, meron ka na 80, 85, 90, 95, tigta 10,000 po yun.
So napakalaking bagay po sa ating mga kababayan. And then 100, sir, yung 100 years old stays at 100. Stays at 100K. Nung nag-vlog ako, sabi ko 1 million. Mali. Merong proposal na 1 million when you reach 100. 101. O yan, di ba? 101. Ayan. Merong proposal na ganun. Pero baka umiyak na ating gobyerno. Mahaba na yung buhay ng tao ngayon. Pero meron akong proposal ngayon. Yung ating senior citizen law, no? Yung sa age, di ba? 60, saka ka magiging senior citizen na, makapag-avail ka na ng mga discounts. Yung lowering of yung senior citizen age to 56. Yun yung nilalabi ko na kay Senator Amy. Sabi ko, we have new project. Sabi ko kay Senator Amy, pag-aralan na natin. Not necessarily 20%. Yung proposal ko is 20% nga discount din. Ano? Kung po pwede, at least 10. Malaking bagay na. Dahil this early, tayo, marami ito, 40 years old, may maintenance na. No? So, kaya, yung mga, di ba? Lahat naman tayo, maka-avail tayo ng discount na yan ay napakalaking bagay. Sir, sorry, nasa committee level na po yung 56 years old na gagawin? Sa social justice kay Senator Amy. Kaya nung kinausap ko si Senator Amy after nito maipasa ito, sabi ko, yun na yung ating i-push. Sabi niya, antayin natin, mapirma na muna ng Pangulo. No? And so, ngayon napirma na, okay na siya. So, yun naman ang tatrabawin namin. Kaya ito po ay hindi lamang po, kumbaga, effort po ito, pinaghirapan ng buong Senado, kaya tayo masaya para sa lahat. Okay? Di ba meron ding early retired? Yes. Yeah, meron ding yung optional retirement sa government, no? From 60 to 56 din. Hindi siya mandatory. Optional. Kung gusto mo mag-retire at the age of 56, may option ka. So, it's not mandatory. Yun yung under my committee naman. So, yun po din yung ating mga sinusulong para dyan. So, I'm sure marami din magre-react, but at least to may option. At least mabigyan natin ng chance yung mga mas bata kung gusto mag-retire naman nung ibang nasa 60 or 56 ka na. Sir, may we get your comment lang dun sa bashing ngayon kila Senator Padilla about dun sa glutathione session sa office niya ni Maria Padilla. Senator Robin already apologized to the Senate, sir. You think there's a need pa rin to investigate from the ethics? If you ask me personally, nag-apologize na naman yung tao. Bakit pa natin palalakihin ito? Hindi naman siguro niya kagustuhan din niyang ganyan na maging issue na malaki na hindi mo in-expect na lalaki ng ganyan. So siguro, accept na lang natin yung kanyang apology. Especially si Mariel din naman nag-apologize. So, if you ask me. So, yun na po. So, thank you very much. Sir, kanina sa Palazzo, yun ang pag-usapan ba about Chacha, yung early 6 and 7? Yes, basta ang sinabi ng mahal na Pangulo, Senate will take the lead. So sinabi mo, siya magli-lead, so in short, tayo mamumuna. Senado, economic provision lang naman ang pinag-uusapan dito. So, yan, kaya yun ang panawagan natin. No? Sana ceasefire na sa lahat. Congress, yung mga mga kaibigan natin sa Kongreso at yung mga kaibigan din natin dito sa Senado, tama ng bangayan, isipin natin ang problema ng bayan. Tulong-tulong tayo dito. Okay? Sir, kanina ang daming congressmen din sa Palas for the signing. Kamusta po, sir, yung samahan? Kamusta? Nagwatian man lang ba? Yes, oo. Ako, wala naman akong kaaway sa kanila. Puro ko naman sila kaibigan. Marami nga kapartido ko pa eh. Siguro, trabaho lang to, walang personalan. No? Importante, wag na nga. Matatapos din to. Sa tingin ko, malaking bagay yung ginawa ng mahal na Pangulo, pinagharap kanina at nagsama-sama doon sa Malacanang. Sa tingin ko, it's a very good move on the part of the President. So, nire-reiterate sir ni Presidente na okay the Senate will take the lead kanina? Yes, sinabi niya. Sinabi niya, yeah. Pabayaan natin, manggaling ngayon kay Senate President, ayoko naman pangunahan siya. Okay, thank you very much. Sir, nagpasa po tayo yung 100 pesos na legislative wage hike dito po sa Senado. Pero sa House na
Well, alam mo, if you ask me, 100 talaga mababa. Ang sa proposal ko nga is 150 eh. Sinabi ko na yan dito, no, during the interpellation. Pero siyempre, dapat isipin din natin yung ating mga employer. Baka naman ma-bankrupt na sila. Sa tingin ko naman ay pwede naman pag-usapan pa yan, magba-bycam yan. Kahit magkano pa ilagay nila dyan, at the end of the day, mag-uusap pa rin yan, may bycam tayo. So, lamig lang ang ulo ng lahat at yung mga employer, relax. At hindi namin kayo pababayaan. Okay? Thank you very much. Mabuhay. Sir, Speaker.